At so what's up mga par, at magandang umaga sa inyo. At muli Sunday vlog tayo mga par. At ang araw natin ngayon is March 2 na mga par, no? May birth month na, no? At yung mga par, wala tayong time check kasi nasa baba yung na charge ko na, nagdalmasal pala ako. At magbibihis na lang pala, ay asikaso liligo at magbibihis na lang pala ako mga par, no? At yung mga par, pag ito guys, nakabisa tayo. Yup! Yung mga par, at nakabihis na nga tayo at nakaligo at pupunta na tayo ng simbahan. Ano pa inaantay? Let's move out. Yup! Surprise! Ang sabi pa po ito, sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya ay nahahalata. Makikita na po natin kung ang kausap natin ay marunong maawa kung kanyang maunawin sa mga tapat ng ating mga kausap. Ganun din po. Siyempre, halimbawa, kapag pinuri natin ang isang tao, yung pinupuri, importante, ay ipapasakasat na sa Diyos ang kapurihan. Yun po ang aral sa atin. Sabi pa po ito. Huwag mo lang pinupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita. Sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Kasi mayroong likas sa kapwa natin na kapag pinuri, natanggalan pa na. Hindi ko naman nila nakamit kung hindi ko sa aking pagsisikap yun. Okay, tama po yun. Dahil nagsikap niya, nag-aral siya, nagkaroon siya, business, nagsikap niya. Pero, yung isa pong marunong kumilala sa Diyos, ang sasabihin niya, asawa ko ng Diyos, nagkaroon ako ng ganitong negosyo, ang asawa ko ng paghihinto ng tulong sa Diyos. Sa Diyos po ay tinitibay ang kapurihan. Yun na po ang sabihin ko. Sa tulad ng, halimbawa, mga bata, inuri ang buhok. Kung ganda naman, baby ng buhok mo, sasabihin ng baby na ang naman naman. Kasi po, gawa ito ni mami. Yung kinupuri ng bata, doon ay ng mami na gumawa ng magandang buhok sa kanya. Ganun din po tayo mga kapatid, kapag tayo nagkamit ng talupan, yun ang sasabihin natin. Kung hindi po tayo sa awa ng Diyos, hindi ko makakamit ito. Opo. At ito po sa pangalawang pagbasa, ang sabi rito, kapag napalitan naman walang pagkabulot ng nabubulot at napalitan naman walang kamatayan, ang mamamatay, matutukan ang nasitaan sa kasulatan. Kasi po, tayo naman, hanggang buhay tayo, hindi pa tayo magkakaroon ng katawang hindi nabubulot. Kapag tayo na tayo, mabubulot muna. Subalit sa bandang huli po, sa pag-asa ng pagdating ng ating Panginoon, ang ating mga katawan na namatay, muling bubuhayin, papalitan po tayo ng katawan hindi nabubulot. Katulad ng katawan ng ating Panginoon na umakyat sa langit. Kung papaano po yung halimbawa ang pinakita natin ng ating Panginoon, gano'n din po tayo matutulad sa Kanya. Yan po nga kapatid ang paniwalaan natin. Sabi ko ito, nasaan mo kamatayan ang iyong tagumpay, nasaan ang kamatayan ang iyong kamandag. Kapagkat ang sabi nito, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumulat sa kabutusan. Kapag tayo sumunod sa utos, mga araw ng Panginoon, may lakas tayo. At kapag tayo nagkasala, yun ang kamandag natin, sapagkat yun ang sabi sa kasalanan, ang sabi sa kasulatan, ang dahilan ng ating kamatayan ay ang kasalanan. Yun po. Kaya po mga kapatid, sa panahon ito, sa darating pong pinag-ibigay, tayo po ay muli kaganap ng practice natin para sa huli, kapag ang sabi doon, ikaw ay mula sa alabok, magpapalik ka rin sa alabok. Yun po ang pangungusap natin kapatid habang tayo naglalapat ng ating Lord. At ulit po, ang gusto ng ibig sabihin ng kasulatan, tayo ay maghilay sapagkat galing tayo sa alabok,
Yung unang ating magulang ay ginawa ng Diyos mula sa lupa. Kaya po, ang ating nilulong sa dalatiba ay dalagula. Kaya po kayo lahat ay magbabalik sa anak. Sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna. Kaya sa pamagitan ng Espiritu ay Panginoong Banal ang mga tanong na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Sapagkat bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanyang ama at pinaghati niya iyon at iniabot sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Sa tuwing kakainin ninyo ito, ito'y gawin sa pag-aalala sa akin. Gayon din naman natapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanin. At muli kanyang pinasalamatan Ama at iniabot niya ang kanis sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na siya ibubuhos para sa lahat, para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagdagan natin ang sakramento. Tayo na nga mga kaparno at tapos na ating misa, no? At sana nakakasimba at nakapakinig kayo at natuto sa homily ni Father Marshall, no? At tayo lang mga par, at don't forget to like the video and subscribe. At dito na lang ulit mga par, no? Peace out and Yep.